Hello? Hello, Papa Gaston. Hi! Hi po. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang umaga rin po. Are you in Sa the Japan po Oh, ako. you're in Japan. Hi, good morning. What's your name? L po. L. I mean, how do you spell that? EL lang po. L. Ano ba? Parang Eloisa? Parang ganun. Eleanor? Eldorado? Basta L na lang. Opo. Okay. Ilan taon na si L? 42 po. 42? Anong pakiramdam ng ganyang edad? Oh my God. Charot. Feeling ko, wala, hindi na po ako magko-comment doon. Ilan 42 ka na at nasa Japan ka ngayon? Opo. Saan sa Japan? Huwag na, no? Eh man, Sa Yogoken po. malayo sa Tokyo yan? Malayo po. Mga nasa 6 to 8 hours po by car. Malayo ka. Pero pag yung Shinkansen, Pag 1.5 hour po. ganun kabilis yun no? Pero ang mahal pala ng masahe niya, no? Opo. Oh my God, napakamahal ng masahe niya, no? Anyways, ilang taong ka na naandyan sa Japan, L? 22 years yung dire-diretso po. 22 From bata years. ako, papunta-punta po ako every school vacation po sa Pilipinas. So parang dyan na yung your life is already moved to Japan. Opo. But you still keep in touch with the Philippines, ganun ba yan? Every 2 months po, umuwi ako ng Pilipinas. Okay. Every 2 months. Okay. Alright. But every 2 months ka nandito? Sobrang naman yun, no? Sobrang frequent, no? Kasi may naging fiancé po ako ngayon. Then before, si mama kasi before na nawala siya, halos pag nasa Pilipinas siya, every 2 months, parang dinadalaw ko po talaga siya. Okay. So when was the last time that you were here? Nung December 23 to January 3 po. 2026. December 23 Opo. to January 6. January 3. January 3. Opo. Dito ka nagpasko at nagbagong taon. Opo. Okay. O sige. Anong trabaho mo dyan ngayon, El? May small business po na tracking. Sa Japan. Opo. May kaya pala to. Kaya pala ang gaan ng loob namin sa'yo, ha? Ayan. Mahirap ba mag-business sa Japan? Sa umpisa mahirap, pero pag nakuha mo na po yung rules and system ng negosyong pinasok mo, madali na po siya. Gano'n. Papa Jackson, di ko na-expect na makakausap kita. Ito kaya nga chinichika kita kasi kinakabahan ka kamo eh. Opo, kinakabahan ako. Anyways. Idol po kayo ng mama ko. Sa kanya ko po kayo nalaman. Kasi every 6 months nandito siya sa Japan. Okay. Pinapakinggan niya po talaga kayo. Then nung nawala siya, parang ako yung pumalit na naging daily routine namin ng daughter ko na makikinig sa'yo. Huwag kang muna mawala baka may mahaba pa buhay Salamat po. Na-appreciate ko po yan. No? Sana one of the coming flights home, one of the coming flights na meron ka back home, ma-meet kita. Opo. Actually, naka-schedule dapat po ako nung February 19. Uwi ako ng Pilipinas. Kaya lang, due sa heart problem. Ikaw may heart problem? Opo. Okay. Actually, yun yung nangyari sa'yo, ma'am? Ba't may heart problem ka? Yung right bulb ko po, way back 15 years ago, pinalitan po yun ng tissue bulb. Then ngayon, nagpa-failure po siya. Nag-ano po siya? Yung parang nagkakaproblema po siya. Oh. Then, so bawal sa iyo yung mga yung mga high altitude flight, no? Opo. Okay. Then 3 weeks ago,
na-pass out po ako sa work, sa company. Oh my God. Na-coma ako ng 3 days. Nakoma ka Then, ng 3 days? opo, kauwi ko lang po kanina from hospital. Because of the heart problem? Opo, nilagyan po nila ako ng additional stent na 5. May 4 na po akong stent sa heart. Then, nag-additional sila ng 5 last 2 weeks para dumalig po yung dugo bago nila papalitan ng yung mechanical valve na yun yung latest daw po yun. Pero parang kinakapan ako. So Parang kailangan. that's a temporary fix, kumbaga. Kasi, kumbaga, first aid pa lang yun, parang ganon. Opo, parang yung Oh. nagbablock na vein sa heart ko. Inayos po Okay. nila, nilagyan po nila ng stent. Okay. Alright, so what can I do for you, ma'am, tonight? Ah, gusto ko po, medyo risky kasi yung situation ko ngayon. Then, may na-meet akong guy way back 2025, last year. Okay. Nung bumili ako ng bagong apartment para sa mga adopted kids ko. Kasi yung dating bahay namin nung kasama nila si mama, medyo papasok po. Parang medyo subdivision kasi natatakot ako na dahil wala silang kasama ng matanda, sila lang, katulong lang kasama. Lumipat kami sa Medyo City. Then, yun, doon ko na-meet yung fiancé ko ngayon kasi may small business siya na gumagawa ng bed frame. Pinoy, ma'am, Pinoy. Pinoy po. Okay. Then, gumagawa po sila ng bed frame. Then, sa kanya ako nagpagawa. Doon po nag-start yung parang love story namin ng first week of February 2025. Okay. Yun. Then, actually, nung una magkaaway po kami kasi hindi niya matapos na sa oras yung deadline na napag-usapan namin. So, Ano ba kasi yung bed frame na gusto mong pagawa? hindi, madali lang po yun. Kaya lang, Ano, ma'am? Kahoy ba umuulan yan kasi. or bakal? Hindi, bakal po siya. Bakal. Kaya lang, umuulan daw kasi. Actually, umuulan po talaga. May bagyo nun. Hindi niya matapos kasi yung pag-paint. Kasi 5 tapos yung mga cabinet ng mga kids. Para sa mga dogs ko. Kumbaga, hindi niya babalik ako ng Japan ng February 15 dapat dahil hindi niya natapos. Hindi ko pwedeng iwan yung mga bata na hindi ayos kasi yung situation Ilan po nila. adopted mo, children mo? Yung children po is 3, yung dogs 5. Oh. So may isa po akong anak, yung biological daughter ko, yung panganay. Okay. Isa po din. Yun, magkaaway po kami noon. Then nung bago matapos ang February, naging okay naman kami kasi nakita ko yung situation niya. Pumunta ako dun sa shop niya. Yun, parang dahil vulnerable ako that time, si mama kasi kawawala lang. Naging siya yung, naghanap ako ng kausap na walang may nakakakilala sa akin. Yung masabihan ko na pagod na ako kasi naging breadwinner po ako for almost until now. Pero kaya lang, yung parang siya yung naging kausap ko everyday kahit nung pagbalik ko ng Japan. Ano pinag-usapan niyo? Yung bed frame pa din? Ano pinag-usapan niyo? Ano, gusto mo bang matulog sa bed frame na ginawa ko? Tabi tayo, ganon? Kinilig ako doon. Natulog ba kayo sa bed frame na yan? Hindi po. Ano ba yan? Hindi nyo malang nagamit yun? O tapos? Wala, kinokonsol lang po niya ako na parang naging companion ko po siya kasi nasanay Pero may ako mali na. siya kayo. Kumbaga may relasyon. Meron po, sinabi naman niya.
Actually, inas ko sa kanya, may gusto ka ba sa akin? Kasi yung way ng pag-text niya is parang may laman na. Kumbaga parang Ayun, sabi niya, binabakuran ka na. Asan ka ngayon? Ba't di opo. pa paparamdam? Miss gano'n. Oo. Ayun, every day, Papa Mm. Jackson, for 2 weeks, nakisabayan siya sa lifestyle ko sa Japan kasi panggabi yung tracking namin. So, siya rin, hindi siya natutulog. Mm. Sinabayan niya ako hanggang na-ospital pa nga po siya noon kasi hindi siya sanay sa puyatan. Naku. Natouch ako sa ginawa niyang yon. Oo. Then, nung umuwi ako ng April, Ilan taon na siya last by the way? year, You're 42. Ilan taon ah, yung 38 po siya. Ahead po ako sa kanya ng 4 years. 4 years. Okay. May 4 kids po siya. Hiwalay siya sa wife. Okay. Then, Muslim po siya actually. Okay. Then, yun, nung April na, end of April, umuwi ako ng Pilipinas. Siya po nagsundo sa akin sa airport with my kids, Okay po. with my adopted kids. Siya, kasama po siya nagsundo. Doon, nagkapalagayin kami ng loob. Doon ko siya sinagot personally. Then, naging kami po. Yun, almost every month, umuwi po ako ng Pilipinas noon. Kailan po yan? Kailan kayo naging kayo? April po, end of April. Nag-umpisa kayo mag-usap ng February, di ba? Opo. So, hindi kayo nun? Then, through online, parang tinanong niya kung gusto niya ako. Sabi ko, may feelings ako, pero ayokong mag-decision na hindi kita nakikita ulit. Gusto ko yung personal para iba yung yung dating magka-chat lang tayo, yung magkikita tayo na yung feelings ba same, ganun pa rin ba? Medyo old school ka sa part na yan eh. No? Yeah, kasi very strict po yung, siguro, I don't know kung sa edad ko. Yes, sa edad mo Or- yan. Aray ko. Hindi. Hindi, I mean, a lot of people your age, old school talaga. Di ba? Opo. Ano ba yan? No? You give value, di ba, to what's more important. Ayaw natin ng Opo. superficial eh. Yes, Diba? at saka nasanay po ako kasi sa, actually adopted lang po ako, Okay. adopted child lang po ako. Mm-mm. Nasanay po kasi ako sa father ko na very strict, Mm-mm. yung sa bahay magpapaligaw, yung ganun lifestyle po na nakasanayan namin. Mm-mm. Then, yun, Kasi Naging- ang relasyon dapat it has to be very, very intentional eh. opo. Okay. O tapos, Then, nung una, ayoko po maniwala na hiwalay sila ng first wife niya. Then, pinakilala po niya ako. Sinama niya ako, pinakilala niya ako sa wife niya, at sa mga kids niya. Naging okay naman po lahat. Wala naman po naging problema. Pati sa anak ko, nagpaalam muna ako kung pwede akong mag-boyfriend. Kasi, hindi po ako nag-boyfriend after nung parang, sorry, parang pinambayad utang po kasi ako ng dad ko. oh. No. Yun ang tatay ng anak mo. Opo, Oh my God. Japanese po siya. Okay. Yun, tapos, though divorce na po kami, nanald na kami sa Pilipinas 15 years ago. Okay. Yun, nung May na pabalik ako ng Japan, naging formal na po yung relationship namin. Then every 2 months, umuwi po ako. Mm-hmm. Noong August na umuwi ako, nag-pregnant, nabuntis po ako with twins. Kaya lang, tinanggal po kasi hindi kaya ng heart ko. Oh, okay. Nag-bleeding po ako, then pinapili po kami. Nung pagbalik ko ng Japan, pinapili po kami kung actually na-pass out ako. Pinapili yung anak ko kung anong decision na gagawin kasi hindi ko daw kayang magbuntis. So, yun po. Tinanggal yung twins. Actually, twins po sila. Then, to make sure, story short po, eto na, nung December na umuwi ako, nag-propose po siya. Okay. New Year, nung waiting kami ng New Year, nag-propose po siya na gusto niya magpakasal this coming May. Kaya lang yung gusto kong itanong sa'yo kung
Meaning, this coming May ngayon, 2026. Yes po. Okay. Nagdadalawang isip ako kung pakakasalan ko siya kasi may taning po kasi ako nga, parang binigyan po kasi ako ng taning ngayon na 1 to 2 years. At bumalik po kasi yung breast cancer ko rin din. Survival po ako ng breast cancer 2022. Then parang nagkakaroon ng complication. Hindi ko pa po sinasabi sa kanya actually na bumalik yung breast cancer ko. Hindi pa rin po niya na alam na nasa bahay na ako. At this moment, alam niya nasa ospital pa ako. Doon ako ka-chat niya. Kasi yung pain kasi na naiiwan, naramdaman ko po kasi yun nung nawala ang mama ko eh. Kaya parang kung gagawin ko sa kanya yun, napakakasal ko siya. Tapos, mawawala din ako agad sa kanya. Parang napaka-unfair. Feeling ko unfair ako sa bagay na yon. Kaya gusto ko po sanang itanong sa inyo kung sa tingin niyo kung ano yung, kung itutuloy ko ba yung kasal na kahit alam kong hindi naman ako magtataga o pakakasal ko po siya. Okay. First of all, I'd like to acknowledge the fact that what you're going through right now is not an easy feat to do, to go through. But your question, kilala mo naman siguro ako, di ba? Opo. Okay. Sobra po. Your question leans more towards how you are as a person. And in the course of this conversation, can I treat you Opo. as if the playing field is fair? Okay lang ba? Opo. Okay. You are hesitant to marry the guy. And your demeanor tells me that you want to marry the guy. Your deciding factor is your condition. Tama, mali? Opo. Okay. Because sabi ng doktor, you might not last more than 2 years, or maybe you're going to leave 24 months and after that, things will be uncertain. Am I framing it properly? Yes po. Okay. I have a question for you. I want you to look at it this way. Ready? Opo. Paano kung siya mamatay next week? Bigyan mo ako ng matinong sagot, ha? Opo. Paano kung siya mamatay? No, answer me. Paano kung siya mamatay next week? May iwan na naman po ako. Parang No, iniisip ko po that's kasi not the answer I'm looking for. Would you regret not marrying the guy? manghihinayang po. Then that's the same feelings that he's going to have if you don't marry him. Regardless whether you know or not that you're dying in 2 years' time. Sabagay, tama po kayo. Kaya lang natatakot po kasi ako na Na, naiwan siya na yung kakakasal. that's on him. It's not for you to dictate to another human being, kahit pa partner mo yan, how they're going to define fulfillment. If to him fulfillment is marrying that one girl he's met after being broken-hearted sa nanay ng 4 niyang anak, if he defines that as a fulfillment to marry you, you cannot tell him that he's wrong. Sabagay, kaya nga po, feeling ko nga po kaya siya parang nagmadali na mag-propose. Kasi alam naman niya po yung situation ko. Sabi ko, nagpo-propose ka ba? Kasi alam mo na
yung situation ko na any moment pwede akong mawala. Sabi ko, hindi naman yan. Kaya lang gusto kong legally na matawag ko talaga na asawa kita. Yung, yun yung gusto ko. Kasi alam niya, nung una kasi, sabi ko, ayokong magsama tayo sa isang bahay na hindi kasal. Kasi gusto ko nagiging model ako ng mga anak ko. Yung old style pa rin. Though wala po akong a bad sa mga nagli-live-in. Wala pong ganun. Kaya lang nung nasabi ng daughter ko sa akin na maganda naman yun na at least pag umuwi ka ng Pilipinas kasama mo siya, makikilala mo siya kung ano talaga ugali niya. Kasi mahirap, mami, yung through online lang kayo nag-uusap. Iba pa rin yung kung magpapakasal kayo, magsama kayo, nakita mo na yung ugali niya. Then nakita ko naman po yung love, sincerity niya talaga. Do yung lifestyle kasi namin magkaiba yung nalakayan niya sa nakalakihan ko. Nakikita ko nag-a-adjust po siya. Nag-adjust Let din me ako. stop you there. Opo. All of what you're telling me now are negligibles. All of this. These are negligibles. Magkaiba kami ng lifestyle and whatnot. Halos lahat na magkarelasyon naman eh. Lumaki magkaiba lifestyle eh. You will never be identical to somebody else's out there. Kasi madalas po namin na pag-aawayan minsan yung lifestyle namin. Mm-hmm. Lagi niya sasabihin, hindi naman madalas lately nitong February kasi parang pagtuturuan ko po siya. Ng ano? Halimbawa, yung sa way of work po niya, tuturuan ko po siya, sasabihin ko sa kanya na dapat kaya nasisira yung gamit mo kasi dapat after mong gamitin, linisin mo. Kasi yun, nakasanayan ko po yun sa Japan kasi nakita ko yun. Then pag sasabihan mo siya, parang you don't have, no. You cannot niya. impose your practices to him. Opo, alam ko po yan. Parang napag-isip ko na mali po ako doon. Nag-sorry naman ako sa kanya. Then naisip naman niya na, tama naman yung sinasabi mo. Kaya yung pinagpipin ko laging sira kasi hindi ko nililinis kaagad. Kaya laging nagbabara. Ganun po yun. Parang madali naman po namin na ayos yung nagiging problema namin. Yun yung gusto ko sa kanya, nagiging open kami sa isa't isa. Kaya lang yung takot ko po talaga na iwan siya. Tulad na lang ito nangyari sa akin. Tawag sa anak ko, iyak siya nang iyakan nangyari sa mami mo. Yung napil ko na po kasi mapag-iwanan mo naman si mama. Parang yung pain na until now, hindi ako nakakapag-move on. Parang natatakot akong pagdaanan po niya. No, that's not fair. That's not for you to worry about. Kanya yun. He knows the risks that he's being involved with. Ang obligasyon mo dito, El, is to be clear exactly what yung situation. Don't conceal anything from him. Opo. I mean, if your only problem is, do I marry him? Kaya mo yun, tinatanong kasi you're assuming that this is going to be a loss para sa kanya. Parang talo siya. And you're going to feel guilty about it. Tama? Opo. Parang unfair sa kanya na alam ko naman na ganun yung pagdadaanan niya. Tapos napadaan ko pa sa kanya. Kasi galing po ako sa ganun sitwasyon eh. Kaya yes, but hindi ka isang tao. Sorry ha. If you don't want to marry the guy, then don't marry the guy. But if you want to marry the guy, and the only thing that's holding you back is because you don't want to
subject him to pain, sige, pagpalagay natin. From this day forward, hanggang mag-2 taon or 5 taon, sabihin na natin. For a while, let's not believe the doctors. Maybe you live into 15 more years or 30 more years of your life. Ha? Opo. Sabi ng doctor sa'yo, in 2 years time, things will be uncertain na for you. Tama? Health-wise. Tama? Opo. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Okay lang? Opo. Opo. Okay. So, kung ikaw mapipiliin, you'd rather protect him from the pain that he might feel. Kasi baka mamaya, mamatay ka after 2 years. Tama? Opo. Okay. May tanong pa ako sa'yo ngayon. Ready? Yes po. Okay. Number 1. What will you do from this day onward hanggang mag-2 taon kayo? Working. And, No, sa relasyon ninyo. Actually, napag-uusapan po namin mag-build kami ng negosyo namin na sa Pilipinas. Gusto niya for good ako sa Pilipinas after Okay. kung matapos yung surgery ko dito para malagaan daw niya ako, magkasama daw kami. Okay. Yun po yung actually plan namin after ng kasal namin. Okay. Ibenta ko yung company dito para makapag-for good sa Pilipinas. Okay. Yun po yung main plan namin. Alright. Before na malaman ko yung... No, doon tayo sa premise na you know Actually, yun po yung promise namin sa isa't isa. Yun yung pinangako ko sa kanya kasi yun yung hiningi niya na gusto niya mag-stay na ako sa Pilipinas para at least magkasama kami. Hirap po kasi siya sa LDR. Kaya madalas akong umuwi ng Pilipinas. Actually, minsan 3 weeks. So, wait lang. Every 2 months. So, wait Opo. lang. So, sa madaling sabi, you're just gonna wait it up hanggang mag-2 taon. Tama? Opo. Without marrying him. If that works, then that works. Okay? But let's come down to the fact that you want to marry the guy. It's just that you don't want to subject him into pain. Tama? Opo. Okay. Ito yung tanong ko. Ready? Opo. Paano kung di ka mamatay? Sorry sa tanong, ha? Opo. Halimbawa, Okay. you live up maybe another 30 years of your life. Will you regret not having to marry the guy in the span of that 2 years? Magre-regret po ako. Okay, there you go. You got your answer. Thank you po. Ulitin ko, ma'am, ha? Opo. If the only reason why you are hesitant to marry the guy is because you don't want to subject him into pain, that's not your business. That's his business. So long as he knows exactly what he's getting into, that's on him. All right? Opo. Okay, on the other hand, I don't want to fail on, di ba, on mentioning this, but if prenup is an option, then have that. Actually, siya pong That's good. siya pong nag-insist na magka-prenup kami kasi yung mga, yung mga ari-arian sa Pilipinas, kahit yung bibilin naming land, ayaw niyang mapangalan sa kanya. Gusto lang niya sa anak ko po. That's good. Doon ako nabibilib sa kanya kasi maraming, yung sa side niya, iniisip nila na baka pera lang habol sa akin. Ano rin ako doon sa situation niya na madalas may nagbibiro sa kanya sa side niya na baka pera yung habol niya. Okay, sige. Let's get that out of the way na. Okay na yan. Pero yung sa prenup po na pag-usapan po namin, actually siya po nag-alok na That's good. gusto kong magka-prenup tayo. You wanna marry the guy? Yes po. Okay, run to the church. Muslim po siya. Or saan ba dapat yan?
Sa ano po nila, sa mosque po. Okay. Don't forget about the prenup. Opo. Thank you so much, Papa Lalabas ako ng Jaco. kaunti sa usapan natin. I want you to Opo. hear something from me. Listen to this. Ready? Opo. I'm sure you are one of the best person who can say yes to this, but life is short. Opo. Even shorter now. Yes. And when we know that life is shorter, especially sa case mo, no? Yung tangibly alam mo na ay na ng panahon mo. Yes. Every minute counts. Every second matters. Tama? Opo. Every gesture has so much meaning. You tend to Opo. love more profound. You are more intentional with what you do, how you love someone, how you look after someone. And I know you know this better than me. Yes. Kasi ikaw yun nandyan sa sitwasyon na yan. Opo. You know, when we leave this earth, when we're gone, we can only be remembered by how we treated people around us. You agree? Yes. Opo, Papa Jaco. What value or what quality of happiness we brought them. And in the meantime, let's just hope that as we bring them happiness, we ourselves, ikaw mismo, you are also happy in that process. And if in case you have 2 years to live your life, I don't know if I'll ever talk to you. Pag-uwi po ako ng Pilipinas, if ever na mag-okay yung papayagan ako ng doktor ko na mag-flight this coming end of April. Naka-schedule po akong uwi ng Pilipinas. Sana ma-meet po kita ng personal. Well, sana po. But hear this out now. When you're gone, what matters most is how you will be remembered. Yes. In your case, you know it's coming. Opo. Alam mo, in retrospect, you are far luckier than a lot of people. Alam mo ang bakit? Because you know how to delegate your time. You have a clear idea of how to manage the time left. Totoo po yun. Kaya, For most of us, we don't know. I could be dead tomorrow. Maybe I've not said I love you that much to my mom, to my daughter, to a lot of the people in my life. But to you, you know. My point is, don't just be contented with knowing that it's going to end soon. I want you to seize the moment. Enjoy every second of it. Live the life. Iba? tama po kayo. Feel the wind on your hair. Chase your own shadows. Be under the sun. Look at the ocean. Diba? Climb some trees if you can. I don't know. Do you know Sadhguru? Kilala mo si Sadhguru? Opo. I follow that guy and hindi ako kasama sa religion niya kung ano man yun, but he said something that stuck with me. Do you wanna hear it? Yes po. Sabi niya, not in the exact words, but somewhere along these lines. Sabi niya, when we were born, did we start living our lives
Or did we start the process of dying? That was so profound. Nung pinanganak tayo, nag-umpisa ba tayong mabuhay? Or nag-umpisa na tayong magbilang ng araw papalapit sa kamatayan? Kasi as you grow older, you get lesser days, tama? Opo. So everything is in perspective. And you have a clearer view than all of us. I'm not trying to romanticize na meron kang tanning from the doctor. I'm not doing that. I'm just saying, have a better use of your time. Alright? Thank you po. Yeah. Thank you po, Papa Jack. Ano ang bucket list mo? I mean, the things you wanna do. Have you seen that movie? The bucket list? Yes po. Actually, siya yung magkasama kaming pinanood namin. Did you cry? Yes po. So, actually, mas nauna pa siya umiyak. Morgan Freeman and Jack Nicholson? Opo. You should watch that. There was a line in that movie that says, not because you know the story doesn't make you a part of it. Do you remember? Yes po. Sabi nga niya sa akin, yung unang-unang bucket list natin, pupunta tayo ng Sagada. Pag-uwi ko daw ng Pilipinas. Actually, dapat noong December, pupunta po kami ng Baguio sa Sagada. Kaya lang, because of my health issue, hindi po kami nakapunta ng Sagada. So, sabi niya, after ng kasal natin, gusto ko doon tayo mag-honeymoon. Sabi niya, kung kaya mo, kahit hindi ka, iniisip ko kasi yung lakaran po kasi doon sa Baguio. Sabi, papasanan, nagbibiro pa siya, gagayahin natin yung mga Korean drama na papasanin kita, sabi po niya sa akin. Nakakalungkot lang po kasi yun. Nakakalungkot, masaya kasi yung last part ng life ko, hindi taong dumating na magpaparandam ng ganito. Kasi after po nun sa tatay ng anak ko, hindi po ako nakapagrelasyon talaga. So parang siya yung naging first boyfriend ko. Yung pagiging tantrums ko minsan, ang haba ng pasensya niya. Makikita mo talaga sa kanya na yung love na very pure. Yung wala daw siyang pasensya, pero pagdating sa akin, ang haba po ng pasensya niya. Pero, yun lang po yung kinakatakot ko. Naiwan ko siya na... Look, we all... There's no escaping this world without dying. Yeah. O sa mga ano po dyan ha, yung mga medyo detached kayo ha. There's no escaping this alive. We are not gonna live this world alive. We all gonna die. Sabi nga po niya, huwag mo nang isipin yung sakit mo masyado. Kasi pag inisip mo yan, sabi niya, yung joy, yung excitement mawawala. Bigyan mo lang ako ng time na parandam sa'yo. Bigyan mo ako ng space sa buhay mo na. Kasi natatakot po ako na yun nga, yung iwanan siya na yun after na napagdaanan niya lahat. Tapos dumating ako sa life niya, tapos iwan ko siya. Doon ako natatakot para sa kanya. Pero thank you po sa advice niyo. Kasi sa mag-regrets ako na hindi siya pakasalan. So, I'll choose to marry him po para at least ma-enjoy ko yung kung anong buwan, taon na pwede kami magsama. Sabi nga ng anak ko, deserve mo na yan, mami, kasi sa tagal mong inintindi lahat kami. Isipin mo naman, umuwi ka na ng Pilipinas. Mag-for good ka na doon at least. For the last time ng life mo, na-enjoy mo siya, hindi yung puro until now may sakit ka na nag-work ka pa rin.
Do'n po ako napaisip sa sinabi ng anak ko na, "Hanggang kailan ka ba magwo-work? Well, Okey na kami." do everything you can to feel alive. Whatever that means to you. Just do everything you can just to feel alive. Whatever that means to you. Yes If po, you're Papa going Jack. to feel alive most being around him, do that. If you're going to feel alive most working, do that. Makes me sad and happy. I was saying kanina sa'yo, di ba na? You will never know, I will never know if I will ever talk to you again. 2 years is a short time. Opo, sobra. No matter what life brings to you, I think I'm going to remember you for a very long time. Thank you po. Thank you so much, Papa Jackson. Na-enlighten po ako do'n sa sinabi niyo na yung kung di ko siya pakakasalan, yung regrets na mararamdaman ko. So, ite-take ko po yung risk na kahit may taning ako, at least nakasama ko siya. Naparamdam ko sa kanya na may taong nagmamahal sa kanya kasi yun yung lagi niyang sinasabi na first time niyang makaramdam ng tatanggapin siya, mamahalin siya. Napanood mo na yung movie yun, yung Pain Demands to be Felt. The Fault in Our Hindi pa po. The Fault in Our Stars. Hindi pa po. You have to watch it. Sige po. Bukas ng umaga after ko pong manood ng live niyo, papanoorin ko po. The Fault in Our Stars. Ano po, Pinas. Opo. Tapos yung I don't know kung mahahanap mo siya, yung yung kay Robbie Williams, What Dreams May Come. What Dreams May Come. Search ko po. Yeah, it's an old film. What Dreams May Come. Do everything you can to feel alive. Yes, I will. Thank you po. Na-enlighten po talaga ako. Kaya kanina, pauwi ako from hospital. Sinyat ko po kaagad sa'yo. Nag-trial po ako kung mababasa niyo ba kasi alam ko ang dami-daming nag-chat po sa inyo. Thank you po kasi napili niyo po ako. Big hug to you. Thank you po. I need that. Hindi ko nga po alam kung paano ko harap sa kanya kasi lagi niya sinasabi, medyo maga po kasi pong nagmamanas po ako dahil dun sa medicine. The last time na nakita niya ako na ganito, umiyak siya ng umiyak. Sabi niya, parang hindi ko kayang makita ka na ganyan. Love, sabi niya. So, sinasabi ko sa anak ko na nasa ospital pa ako kasi pag nakikita ko po siyang parang pag nakita niya ako ganito yung itsura ko, iiyak siya kaagad. Sabi niya, kung pwede lang nakunin ko yung sakit mo sana. Kahit kalahati lang na nararamdaman mong pain. Tapos sumabay pa po yung ito. Nag-positive ulit ako sa breast cancer. Kaya
Yung complication po ang medyo wino-worry ng mga doctors ko kasi pag nag-chemotherapy ako, parang lumalapot yung blood ko. So yung mga stent na nasa heart vein ko po, doon nagkakaproblema. Eh, hindi nila alam kung alin ang uunahin nila. Yung chemotherapy ba? Kasi hindi daw po pwede pagsabayin. Baka hindi na daw po kamaya ng immune system ko. Natatakot po kasi ako. Though ready naman ako financially sa mga bata, okay na lahat. Natatakot po ako para sa kanya na iwan siya. No, Yun no, lang no, no, po. no, no. Don't. Yan ang iwasan mo. Let him deal with that. Let him deal with that. You're the one who's dying. Ba't siya iniintindi mo? Sabi nila, no? There was a line that says, death is the greatest equalizer. Have you heard of that? First time po. Yeah. Death is the greatest equalizer. We all go there. You're a little bit different than us because, we don't know. I could be dead tomorrow. He could be dead next week. You could even die longer than he is. Live longer than he is. Tama po kayo. Doon ako napaisip na, nga, baka Pag siya, pwedeng mauna siya sa pag siya nauna, paano ka? You'll regret that all your life. All the remainder years that you have. Opo. I hope to meet you soon, the two of you. Sana nga po payagan ako makauwi na ng April. Hindi po kasi ako allowed umuwi ng February 19 dahil may in-injection sila sa akin. Hindi ako pwede sumakay ng airplane for Yeah. 3 months. Siya ba hindi pwede pumunta dyan? Inayos ko po yung wala po kasing fiancé visa dito sa Japan. So, Tour. Pero kaya meron po. sarado kasi ang Pero- ngayon ang slots because of the cherry Opo, blossom. sobrang dami po talaga. As Yep. in, so, pinag-uusapan namin nung attorney immigration na mag-handle sa case namin na papakasal kami through online para mas madali siya makapunta dito. Well, Yung tourist visa po kasi sarado na yung slot nila. December pa po, nakasara na yun. Thank you, Papa Jackson. no, thank you. Alam mo El, it's very rare that I get to talk to someone, special someone like you, who's going to remind a lot of people, including me, that our time is finite. That our stay here in this world is limited. Thank you for putting us in the front row of learning a lot tonight. Thank you rin po for accepting my calls. Yung request ko na sana makausap kita. Maraming salamat po. Alam ko. Nagla-lunch kami ng nanay ko kanina. Mag-chat ka sa akin. Tapos ang dami ko pong chat. Sabi ng anak ko, pinuno mo naman ng chat yung message mo kay Papa Jackson. Itigil mo na yan. Kaya po nag-chat ako ulit na, sorry po, ang haba na pala. It's okay. Well, I hope that, I made good with my promise. I'll line up you tonight. Yes, sobra po. Honestly, Sobra po.
I'm not supposed to go live tonight. It was only because of you. No, thank you po. Actually, nag-alarm po ako. Sabi ng daughter ko, matulog ka muna, mami, kasi bawal sa'yo magpuyat. So, nag-alarm po ako ng 1 a.m. dyan sa Pilipinas. Sabi ko, pagkita ko, hindi pa naka-live si Papa Jackson. Then, nag-alarm po ako ng 30 minutes. Kaya nung pagkakita ko po sa inyo na naka-live na kayo, nag-DM po kaagad ako. Thank you po. Thank you so much. I will talk to you soon. I will see you in person. Promise po. Pag nakauwi po ako ng Pilipinas, i-message ko po kayo. Para ma-meet niyo po kaming dalawa ni Jowa. Yes, ng future husband ko po. Thank you. Thank you din po. Sobrang thank you po talaga. Parang nagising ako doon sa sinabi mo na what if sa yung mawala next week. Hindi ko po naisip yun actually. Kasi parang parang yung inisip ko lang na ako yung mawawala. Kaya nung sinabi niyo po kanina, oo nga parang mas masakit yun kung hindi ko gagawin yung ikakasaya namin dalawa tapos mauna pa pala siyang mawawala sa akin. Thank you po. Good morning. Good morning po. Thank you, Papa Jackson.